Magandang hapon mga master, no? Usapang sniper na naman tayo sa mga nagbabalak bumili ng sniper. Ito yung dapat malaman nyo sa sa mga naging issue ng sniper, no? Number one issue ng sniper na na-encounter ko sa loob ng 2 years mga master, yung throttle cable niya, no? Nagkakaroon siya ng lamat. Siguro yun sa akin nagkaroon ng lamat mga 13,000 odo siya. Kunting hibla na lang yung natira nun mga master, no? Tapos pangalawang issue na na-encounter ko sa sniper na to mga master ay itong shock absorber niya mga master. Pag stuck lang talaga siya master, talagang malagutok talaga siya kahit konting lubak lang. Lalo na sa mga cornering, sa mga kurbada mga master, matulin yung takbo nyo, tapos babangking kayo. Nagbabounce siya mga master dito, nagbabounce to siya. Tapos yung pangatlong naging encounter kong issue dito mga master ay itong niya, itong manubela niya, no mga master. Kahit nung wala pa tong mga to, hindi siya talaga balance. Kasi ito yung ibig sabihin ko mga master, oh. Tingnan nyo, iangat ko siya mga master, yan, oh. Pumapaling siya sa pumapaling siya pa kaliwa. Yan din siguro yung isa sa mga cause na nagwiwigil yung pag nagpre-handling yung iba na napapanood natin sa mga ibang mga videos, no? Ito din siguro yung isang dahilan. Pero sabi nila sila daw yung ball race, pero hindi naman siguro masisira agad yan mga master, kasi kahit nung bago pa siya, ganun na talaga siya. Pero hindi naman sa akin malaking issue yun, no? Kasi hindi naman ako madalas mag pre-handling. Talagang safety pa rin tayo, palagi tayong nakahawak sa dalawang lever sa natin. Tapos pangatlong naging issue sa akin niya mga master ay itong headlight niya. Talagang napakahina ng ilaw niya mga master. Kaya ang ginawa ko, nagpakabit ako ng mini driving light na Senlo. Ito recommended to mga master, talagang napakalakas nito. Kahit itong 60 watts lang nila na Senlo M1 Plus. Doon nga pala to pinakabit ko sa mga master, sa MG Works. Solid sila gumawa doon mga master. Recommended talaga yun. Talagang safe yung wirings ng motor nyo pag doon kayo nagpagawa, no? Pang-apat natin na naging issue sa kanya mga master, no, ay itong niya mga master. Di ko alam kung ako lang ba to mga master, no? Ito katagalan mga master, pag madalas kayong may sakay na OBR o di kayo mga mabigat na mga karga, itong shock niya sa likod mga master lumalambot, no? Lumalambot siya mga master. Yan lang yung ko sa sa naging ko sa kanya. Tapos bukod dun mga master, no, wala na akong na-encounter na ganong issue sa kanya mga master. Yung ito pala mga master, kunting tip ko lang din, no. Yung iba kasi mga master, sabi nila sirain daw yung tensioner ng sniper, ganito ganyan. Ito lang ma-advise ko mga master, no, yung tensioner po ng sniper 155 natin ay hindi po yan siya sirain. Nagiging sirain lang po yun siya, depende po sa gumagamit niyan, tsaka yung damper niya mga master. Kasi sa akin sa loob ng 2 years ni lolong ride ko pa to, ni North Loop ko pa to mga master, no. Tas binibiyay ko to sa mga rides namin sa iba-iba, kahit hindi pa ako nag-vlog mga master, wala pa kasi akong camera noon, no. Talagang hindi siya bumibigay mga master. Kasi yung technique ko lang dyan mga master, sa batay sa experience ko sa una kong naging motor mga master, madalas bumibigay yung tensioner kapag palagi kang nasa high RPM, no. High RPM kasi napipersa yung chain niya, tsaka pumapalo yun sa chain guide, tapos napipersa yung niya, yung tensioner. Doon bumibigay mga master. Tsaka yung clutch damper niya.
Kaya doon, kasi paano ko nasabi mga master, itong sa akin mga master, 1 year ko na to nakuha, at yung isa kong kasamaan na doon sa una kong trabaho ay kumuha siya ng sniper, hinard break in niya mga master. Ngayon nangyari mga master, ilang buwan pa lang nasira yung tensioner niya at clutch, damper at pati yung block niya nakayod no mga master. Kaya hindi pa rin natin sa motor masisisi yan, kundi sa may-ari pa rin na gumagamit. Huwag tayo maniwala sa mga sinasabi nilang hard break-in, ganito ganyan, kasi tested na yan mga master. Mas maganda pa rin yung iniingatan natin yung gamit natin, no? Kasi tayo pa rin yung gagasto niyan pagka nasira yan. Tsaka isa pa mga master, sa umaga no, maraming nag-ano na malagitik yung mga motor nila, ganyan ganito mga master. Normal yun no, yung malagitik na mahina lang naman, kasi dito yun ang gagaling mga master, sa throttle body niya. Parang katulad sa carb mga master, pagka in-start nyo no, sa carb malagitik, dito siya ano mga master. Yung iba naman sabi nila dito sa may ano, pero batay sa experience ko master, kasi nagbaklas ako ng sniper no, dito sa may throttle body niya yung ano, lumalagitik sa may ano niya. Tapos ano pa ba yung mga naging ano natin bukod doon mga master no, wala na. Ay ito pala mga master, pero hindi naman ito malaking issue no. Pag may OBR kayo mga master at umuulan dito mga master, talagang tilamsik talaga dito, aabutin ka mga master. Kaya yung iba, yung solusyon dyan, nilalagyan nila ng tire hugger mga master. Yun sa akin hindi ko nilagyan no, kasi parang pangit siya tingnan. Hindi siya parang hindi ko lang trip mga master no. Tapos isa pa sa mga ano mga master no, yung sa akin kasi mga master, sa experience ko nito, pag tumatakbo na siya ng 70 to 80, may maririnig tayong parang umuugong mga master. Parang tunog siya, parang gumaganon. Pero mga master, hindi yun issue no, hindi yun nanggagaling sa makina mga master. Sa experience ko, nanggagaling siya sa tunog ng gulong mga master. Hindi ko alam kung sa gulong pa, pero sa palagay ko sa gulong siya mga master no. Tapos yung iba, sabi nila makalansing daw pagka tumatakbo na. Mga master, huwag nyo agad dalhin sa mekaniko no, kasi pagpipirahan lang kayo nun mga master. Yung tunog na parang makalansing yung makina nyo master, na naririnig pag tumatakbo na kayo, hindi yun ang gagaling sa makina mga master. Dito yun sa may engine sprocket niya nang gagaling. Kahit subukan nyo mga master no, pag tumakbo kayo at lumingon lang kayo dito mga master, sa bandang side na to mga master, dito siya kumakalansing sa may ano. Pero normal na yan mga master, hindi na malaking issue sa akin yan no. Ang ginawa ko na lang sa akin mga master ay, nung kinalawang yung una kong kadena yung stock, dahil naging pabaya ako nung mag-alaga, ay bumili ako ng DID chain mga master. Sulit siya, maganda din. Tapos para ito yung tip ko din sa inyo mga master no, para tumagal yung buhay ng makina nyo mga master. Tip ko lang, hindi to yung sponsored no mga master. Yung gamitin yung langis ay yung Shell long ride mga master. Proven and tested ko na yun sa loob ng 2 years mga master. Yun yung gamit ko dito. Pag umiinit yung makina nyo mga master, mas lalo siyang tumatahimik no, yung makina nyo. Tapos minsan naman may experience kayo mga master na parang nag-iba na yung tunog ng makina nyo, parang makalampag, parang hindi na katulad ng matining. Yung gawin nyo lang dun mga master, subukan nyo mag-change oil ng Shell long ride. 100% mga master, titining yung takbo niya at tatahimik yung tunog ng makina nyo mga master no. Tsaka doon din kayo bumili mismo mga master sa mismong Shell, kasi pagka sa mga shop lang kayo mga master, pwede kayong mapiki, kasi magkano lang naman yung ano nila mga master. Kaya doon na tayo sa Surebull no. Tsaka yung mga master no, bukod doon wala na tayong naging issue pa sa sniper natin. Masarap siyang i-drive, komportable mga master, enjoy, masarap i-banking. Doon lang siya mga master. Saka hindi tayo nag-upgrade ng mga ano no, kasi hindi naman sa wala tayong pambili mga master.
Yung isang reason ko lang dyan ay yung una kong Raider mga master na naka-setup talaga, naka mugs, naka shifter, naka pipe, naka gold bolts, naka ano yung mga master. Isang simplang lang mga master, sira halos karamihan ng accessories ko mga master, kaya nadala na ako dun, no. Mas nag-focus na lang ako sa stock. Tapos sa pagpapaganda naman mga master, binawi ko na lang sa mga decals, no. Medyo OA nga lang kasi sabi nila na parami, pero marami pa rin naman nagagandahan. Tsaka itong upuan, itong mga carbon sticker, itong decals mga master, yan lang yung binago ko sa kanya. Pero may tindig na rin naman siya mga master, kahit ganyan yung forma niya, no. Bukod doon mga master, wala na tayong naging issue sa Sniper, no. Masarap siyang i-drive, hindi siya sirain. Depende lang siguro yun sa nagmamayari kung hindi marunong mag-alaga. Itong motor ko mga master, 2 years na to, pero maraming nagsasabi mukha pa ring brand new siya. Yan siya mga master.